Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Pagkarating ko sa ospital, hindi na ako nag-aksaya ng oras. Agad akong bumaba ng sasakyan at mabilis na tumakbo papunta sa reception area, kung saan may isang babaeng nasa huling bahagi ng kanyang 30 taon na abalang nagtatype sa kanyang computer. Paumanhin, hinahanap ko po si si Crystal Garcia, sabi ko. Tumingin siya sa akin at tumango bago muling tumutok sa kanyang computer upang maghanap ng impormasyon. Hindi ko mapigilang magmadali habang nakatingin sa kanya. Siya ay nasa ikalawang palapag, kwarto bilang 218, sabi niya. Mahina akong nagpasalamat at agad na tumakbo patungo sa elevator. Pagdating ko roon, nadatnan ko sina Mama, Papa, Ashton, at Martin na nag-uusap at halatang nag-aalala. Papa, tawag ko habang papalapit sa kanila. Kamusta si Crystal? Ayos lang ba siya? Tanong ko, bakas ang kaba sa boses ko. Hindi pa, malungkot na sagot ni Ashton, dahilan upang biglang bumigat ang dibdib ko. Ano na nangyari? Tanong ko ng dahan-dahan. Malakas ang pagkakabangga ng kanyang noo sa gilid ng hagdan. Matindi ang pagdurugo. Kasalukuyan pa siyang ginagamot ng mga doktor, paliwanag ni Ashton, at dama ko ang kakaibang sakit sa dibdib ko. Pwede na ba namin siyang makita? Tanong ko, ngunit umiling siya bilang tugon. Tahimik akong tumango at nanatiling nakatingin sa nakasarang pinto. Habang nakatayo roon, marahang lumapit si Mama at niyakap ako sa tagiliran. Huwag kang mag-alala. Mababait ang mga doktor at malakas ang loob ni Crystal. Kakayanin niya ito, sabi ni Mama na may maliit na ngiti. Sinubukan kong umiti pabalik, ngunit hindi ko magawa. Napabuntong hininga si Mama at hinawakan ang aking pulso, marahang hinila ako patungo sa isang upuan. Umupo siya sa tabi ko. Ipinatong ko ang aking ulo sa aking mga palad, nakayuko. Magiging maayos ka, Crystal, paulit-ulit kong dasal sa isip ko nang marinig ko bigla ang galit na tinig ni Papa. Ano ba talaga ang nangyari sa kolehiyo niya? Bakit naroon si Madison? Tanong ni Papa, bakas ang galit habang nakatitig kay Martin. Imbitado si Madison ng pamunuan ng kolehiyo para sa isang event. Nag-text si Crystal sa akin, sinabing nandoon si Madison at gusto na niyang umalis. Pero pagdating ko roon, nakita kong nagtatalo sila malapit sa hagdan. Biglang sumigaw si Madison at itinulak si Crystal pababa, paliwanag ni Martin. Napakuyom ako ng kamao sa galit. Paanong nagawa niya iyon? Talagang pareho sila ng ugali ng kanyang lolo, walang delikadeza, mariing sabi ni Mama. Hindi ako makapaniwala. Pagkatapos ng lahat, nagawa pa rin niyang saktan si Crystal. Isang rason na ngayon, halos pasigaw ni Ashton, ngunit agad din niyang ibinaba ang tono ng kanyang boses kahit bakas pa rin ang galit. Gusto kong maparusahan si Madison, mariing sabi ni Mama, at tumango ako bilang pagsang-ayon. Huwag kayong mag-alala. Makukuha niya ang nararapat sa kanya, tugon ni Papa nang hindi nag-aksaya ng sandali. Ashton, ipaalam mo agad sa mga pulis. Ipaaresto si Madison Ayala dahil sa tangkang pagpatay. Gusto kong makulong ang babaeng iyon. Siguruhin mo ring wala nang makikipagtulungan sa kanya mula ngayon. At higit sa lahat, huwag ninyong ipapaalam sa iba ang tunay na pagkakakilanlan ni Crystal. Sobra na ang mga pinagdaanan niya, ayokong magdusa pa siya, mariing utos ni Papa. Tumango si Ashton at umalis kasama si Martin. Papa, tawag ko sa kanya nang humarap siya sa akin. Panahon na. Kailangan na nating bawiin ang lahat ng pera at negosyo mula sa mga Ayala. Dapat silang matuto ng leksyon. Kung hindi, patuloy silang gagawa ng kaguluhan, sabi ko. Tumango si Papa at agad tumawag sa telepono. Bumalik ako sa upuan at muling naghintay sa labas ng silid ng mga doktor. Makalipas ang ilang sandali, lumabas ang mga doktor. Agad akong tumayo at nilapitan sila. Dok, ano balita? Kamusta po si Crystal? Tanong ko agad. Huwag kayong mag-alala, Ginoo Razon. Maayos na po siya. Matindi ang sugat sa kanyang noo, ngunit nakontrol na namin ang pagdurugo.
Sa ngayon, wala pa siyang malay, ngunit magigising din siya sa lalong madaling panahon, sagot ng doktor. Tumango ako nang may paghinga ng ginhawa. Pwede na po ba naming siyang makita? Tanong ko. Tumango siya at mumiti, kaya't ako at si Mama ay pumasok agad. Pagpasok ko, tila nadurog ang puso ko sa tanawing bumungad sa akin. Nakahiga si Crystal sa kama ng ospital, payat at tila marupok. Nakabalot ng puting benda ang kanyang noo, dahilan upang lalo pang lumiit ang mukha niya. Naramdaman kong sumidhi ang pagnanais kong protektahan siya mula sa anumang panganib. Lumapit ako nang may mabigat na dibdib. Umupo si Mama sa upuang malapit sa kanya at marahang hinaplos ang sugat sa kanyang noo. Magpagaling ka agad, anak, mahinahon niyang sabi bago tumayo at lumapit sa akin. Alagaan mo siya, sabi ni Mama habang tinatapik ang braso ko. Tumango ako at pinanood siyang lumabas ng silid. Ngayon, kami na lamang ni Crystal ang naroon. Umupo ako sa tabi ng kama at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Hinalikan ko ang kanyang mga daliri ng buong pag-iingat. Ito na ang huling beses na masasaktan ka. Nangako ako, hindi na kita hahayaang masaktan ng sinuman, bulong ko habang nakatingin sa kanyang walang malay na mukha. Maya-maya, marahang iminulat ni Crystal ang kanyang mga mata. Puting kisame ang una niyang nakita. Sinubukan niyang bumangon ngunit nakaramdam ng matinding kirot sa noo. Nang haplusin niya ito, napansin niyang may benda roon. Biglang sumagi sa isip niya ang nangyari, ang pagtulak ni Madison sa kanya sa hagdan. Nasa ospital ako, mariin niyang bulong, sabay singhap ng inis. Ang babaeng iyon talaga. Crystal, isang pamilyar na tinig ang kanyang narinig. Paglingon niya, nakita niyang papalapit si Dante, bakas ang saya at ginhawa sa mukha. Agad niyang hinawakan ang kamay ni Crystal. Ayos ka lang ba? Masakit pa ba? Kailan ka nagising? Sunod-sunod niyang tanong. Nilingon siya ni Crystal nang may pagkalito. Dante, anong ginagawa mo rito? Tanong niya imbes na sagutin ang mga tanong nito. Sinabihan ako ni Martin tungkol sa nangyari sa'yo. Pero sabihin mo muna, ayos ka lang ba talaga? Masakit pa ba ulo mo? Tanong ni Dante sa malumanay na tinig. Ayos lang ako, sagot ni Crystal, dahilan upang mapabuntong hininga ng maluwag si Dante. Umupo siya sa silyang nasa tabi ng kama at marahang pinisil ang kamay nito. Pasensya na, bigla niyang sabi, dahilan upang mapatingin sa kanya si Crystal ng may gulat. Dahil sa akin kaya itinulak ka ni Madison, malungkot niyang sambit. Dante, makinig ka. Hindi mo kasalanan iyon. Huwag mong akuin ang sisi, tugon ni Crystal habang marahang pinisil ang kamay niya. Pero paano kung... Dante, tama na. Hindi kita sinisisi at ayokong sisihin mo rin ang sarili mo. Si Madison ang may kasalanan dito, hindi ikaw, mahinahon ngunit mariing sabi ni Crystal. Umiti si Dante ng bahagya, ngunit halatang pilit. Ano ba, itigil mo nga iyang itsura mo. Mas bagay sa'yo ang pilyong iti kaysa sa ganyan, reklamo ni Crystal na may kunot noo. Napatingin si Dante sa kanya na may halong tuwa at pagtataka, bago muling umiti ng mapanukso. Ano, tanong ni Crystal habang nakataas ang kilay. Sabi mo, gwapo raw ako kapag nakangisi ng ganoon. Natutuwa naman akong marinig yon, sagot ni Dante na may mapaglarong ngiti. Halos mapairap si Crystal sa inis. Hindi ko naman ibig sabihin yon, tanggi niya sabay iwas ng tingin. Sige, kung iyan ang magpapatulog sa'yo ng mahimbing, tugon ni Dante na maihalakhak at nakangising mapang-asa. Huminto ka nga. Nakakainis ka, sagot ni Crystal na nakasimangot. Ang cute mo, sabi ni Dante sabay kurot sa pisngi niya, dahilan upang mapatitig si Crystal ng may gulat. Ang taong ito talaga. Matapos ang ilang araw sa ospital, sa wakas ay makakalabas na rin ako. Sa isip ko, nagdiwang ako sa tuwa. Ilang sandali pa, dumating si Dante dala ang aking mga papeles sa paglabas. Ngumiti siya sa akin at gumanti naman ako ng ngiti. Pagkatapos naming ayusin ang lahat, sabay kaming nagtungo sa labasan. Ngunit sa kasamaang palad, may ilang paparazzi na nagkalat sa paligid. Sabay kaming napabuntong hininga ni Dante sa inis at nagpa siyang maghintay muna ng kanyang mga bodyguard. Pagkaraan ng ilang minuto, dumating ang mga ito at agad kaming pinalibutan upang maprotektahan. Samantala, iniabot ni Dante sa akin ang isang hoodie at maskara. Takpan mong mabuti ang mukha mo, anya. Tumango ako at agad itong sinuot. Pagkatapos kong ayusin ang sarili, tumingin ako kay Dante para humingi ng kumpirmasyon. Para kang magnanakaw, natatawang sabi ni Dante. Hinampas ko siya sa braso kaya lalo siyang natawa.
Hindi, seryoso, mukha kang may balak mang hold up sa ganyang suot, dagdag pa niya habang tumatawa. Tumigil ka nga o tatanggalin ko to, sabi ko nang mainit ang ulo. Itinaas niya ang kamay na parang sumusuko. Halika na nga, sabi ko nang may inis dahil hindi pa rin siya tumitigil sa pagtawa. Tumawa pa rin siya ngunit sumunod din. Dumaan kami sa likurang bahagi ng ospital dahil sabi ni Dante, mas tahimik daw doon at walang paparazzi. Ngunit muli na namang kumampi ang malas sa amin. Paglabas namin sa pinto, agad kaming pinalibutan ng napakaraming paparazzi. Ginagawa ng mga bodyguard ni Dante ang lahat upang makagawa ng daan para sa amin. Habang naglalakad kami papunta sa sasakyan, naririnig ko ang mga sigawan ng mga tao. Tinatawag nila ang pangalan ni Dante at tinutulig sa ako dahil sa suot kong maskara. Ang ilan ay halos ipasok na ang kanilang mga kamera sa aking mukha. Dahil sa takot, mahigpit kong hinawakan ang kamay ni Dante. Agad niya akong hinila papalapit sa kanya, halos yakapin na ako habang naglalakad kami. Idinikit ko ang mukha ko sa kanyang dibdib upang maitago ito. Sino siya, Ginoo Razon? Siya ba ang babaeng nakita naming kasama mo noon? Asawa mo ba siya? Bakit ka nagsampa ng kaso laban kay Miss Madison Ayala? Totoo bang inaresto si Madison ngayong araw? Ang babaeng ito ba ay nagdadalang tao para sa iyo? Mahal mo ba si Madison Ayala? Asawa mo ba ay isang gahaman sa pera? Napangiwi ako sa mga naririnig kong tanong. Sadyang napakabastos at mapanghusga nila. Ngunit ang umagaw ng aking atensyon ay ang balitang inaresto na si Madison. Hindi ko alam kung bakit, ngunit bahagyang gumaan ang pakiramdam ko. Sa wakas, natanggap niya ang nararapat sa kanya. Ngunit kasabay nito, nakaramdam din ako ng takot. Nang halos makarating na kami sa sasakyan, ilang paparazzi ang nakalusot sa mga bodyguard sa aking likuran. Naitulak nila ang isa, at agad nilang sinunggaban ako, halos idikit na ang kamera sa aking mukha. Sigaw ko nang madiin ang kanilang hawak. Agad na nag-apoy sa galit si Dante. Mabilis niyang itinulak palayo ang mga ito. Anong karapatan ninyong gawin yan? Sigaw niya, at muntik na niyang suntukin ang isa sa kanila kung hindi ko siya nahawakan. Agad namang dumating ang iba pang mga bodyguard at muling pinalibutan kami. Okay ka lang ba? Mahinang bulong ni Dante sa aking tainga. Tumango lang ako dahil hindi ako makapagsalita sa sobrang takot. Pagdating sa sasakyan, halos ipasok ako ni Dante sa loob at agad ding sumakay. Isinara niya ang pinto at may isang bodyguard ang umupo sa upuan ng driver habang ang isa naman ay nasa harapan. Ang iba ay sumunod sa ibang sasakyan at mabilis kaming umalis sa ospital. Sigurado ka bang ayos ka lang, Crystal? Tanong ni Dante. Tumango ako ng mahina. Tinanggal ko ang maskara at malalim na huminga ng mapagtantong ligtas na kami. Maayos na ako. Natakot lang ako, nakakatakot sila, sabi ko, at tumango siya bilang pagsang-ayon. Naiintindihan ko. Minsan, nakakatakot din talaga ang mga paparazzi, tugon niya habang inaabot sa akin ang isang bote ng tubig. Ngumiti ako sa kanya at uminom. Pagkatapos ay bigla kong naalala si Madison. Tumingin ako kay Dante, ngunit nakatingin siya sa bintana. Dante, tawag ko. Lumingon siya sa akin. May gusto sana akong itanong, sabi ko, at tumango siya bilang tugon. Totoo bang inaresto si Madison? Tanong ko matapos huminga ng malalim. Oo, totoo, tugon niyang diretsahan. Pero, bakit? Mahinahon kong tanong. Alam mo naman ang dahilan, hindi ba? Balik niya. Tumango ako ng bahagya. Oo, pero hindi mo naman kailangang. Crystal, wag na. Mali ang ginawa ni Madison. Marami na akong beses na nagpatawad, pero hindi na ngayon. Halos ikinamatay mo na ang ginawa niya. Nasa ospital ka dahil sa kanya. Hindi na ito basta bagay na maaaring palampasin. Kailangan niyang pagbayaran ang ginawa niya, at nararapat lamang na mapahiya siya sa harap ng publiko, gaya ng nangyari sa kanya at sa pamilya niya ngayon, galit ngunit matatag na sabi ni Dante. Pero, paano kung magalit ang lolo niya? Mahina kong tanong. Hindi ko maikakaila, natatakot talaga ako kay Ethan. Isa siyang taong nagdudulot ng kaba kahit hindi nagsasalita. Huwag kang mag-alala. Hindi kanya magagalaw. Mula ngayon, siguradong abala siya sa pagliligtas sa sarili niyang kumpanya. Wala na siyang oras para gumawa ng plano laban sa'yo, sabi ni Dante na may mapanatag ng ngiti. Paano naman yung reklamo? Binanggit mo ba ang pangalan ko? Tanong ko. Umiling siya.
Huwag kang mag-alala. Walang makakaalam ng pagkakakilanlan mo. Ligtas ka, Crystal, sabi niya. Tumango ako, bagaman may kung anong kaba pa ring nananatili sa dibdib ko. Crystal, tigilan mo na iyang pag-aalala. Wala nang masamang mangyayari, wika niya. Tumingin ako sa kanya. Yung mga staff sa ospital? Paano kung sila ang magsiwalat, tanong ko. Napabuntong hininga siya at marahang hinawakan ang aking kamay. Huwag kang mag-alala. Si Papa na ang bahala roon. Kaibigan niya ang pinuno ng ospital at nangako siyang hindi niya ibubunyag ang pagkakakilanlan mo, maging ang sinuman sa mga empleyado roon, paliwanag niya. Napangiti ako at mumiti rin siya pabalik. Iyon, ngiti na yan ang gusto kong makita, biro niya. Natawa ako ng bahagya. Sinubukan kong alisin ang kamay ko mula sa pagkakahawak niya, ngunit lalo pa niyang hinigpitan. Namula ang pisngi ko at umiwas ako ng tingin. Maya-maya, dumating na kami sa Razon Mansion. Pagsapit namin, sinalubong ako ng lahat ng nakangiti at niyakap ako ng mahigpit. Napangiti ako. Totoo ngang napakabuti nila. Habang kumakain kami ng hapunan, panay ang biro nila upang mapagaan ang pakiramdam ko. Patuloy din silang nagtatanong kung masakit pa ba ang ulo ko o kung ayos lang ako. Pagkatapos kumain, pinilit ako ni Ginang Razon na inumin ang mga gamot ko at magpahinga ng maaga dahil alam niyang mahilig akong magpuyat. Pinayuhan din niya akong huwag munang pumasok sa kolehiyo at opisina sa loob ng ilang araw na agad ko namang sinang-ayunan. Kailangan ko rin talaga ng pahinga. Laban sa'yo, sabi ni Dante na may mapanatag ng ngiti. Matapos kong magpalit ng damit, handa na sana akong matulog nang biglang tumunog ang aking cellphone. Mensahe iyon mula kay Ashley. Madison obsessed. Napairap ako at binuksan ang mensahe. Niimbitahan niya akong lumabas bukas. Ngayon na alam kong tagahanga siya ni Madison at galit kay asawa ni Dante, na ako pala, hindi ko na kailanman kakausapin ang babaeng iyon. Isa siyang baliw at sisiguraduhin kong mananatili akong malayo sa kanya simula ngayon. Habang abala ako sa pag-iisip, may biglang kumalabit sa akin mula sa likod. Napasigaw ako sa gulat at paglingon ko, si Dante pala iyon. Nakangisi siya habang pinagmamasdan ang takot kong mukha. Diyos ko naman, Dante. Ginulat mo ako, sabi ko nang may inis. Lalo pang lumaki ang ngiti niya, parang proud pa siya. Talaga, Dante, tanong ko, ngunit natawa lang siya. Umiling ako at uminom ng tubig bago siya tignan ng masama. Pwede ba, huwag kang masyadong makulit? Kumilos ka naman na parang Ginoo, sabi ko habang nakahalukip-kip. Ginoo naman ako sagot niya na parang ipinagmamalaki pa. Talaga? Ang gulat-gulatin ang tao ay hindi gawain ng Ginoo, sabi ko habang nakataas ang kilay. Napailing lang siya. Relax, nang aasar lang naman ako, sabi niya habang naglalakad sa loob ng silid. Hindi ito parke, bakit ka paikot-ikot dyan? Tanong ko na may pagtataka. Tiningnan niya ako ng masama bago umupo sa aking study chair. Masalita ka pala, bigla niyang sabi. Napatingin ako sa kanya ng masama. Bakit ka ba nandito? Tanong ko ng may inis. Nandito ako para kamustahin ka, sagot niya na parang normal lang. Kamustahin ako? Dante, 19 na taon na ako, hindi siyam. Hindi mo kailangang bantayan ako, sabi ko. Natawa lang siya. Alam ko. Pero sabi ni Mama, tignan ko raw kung ayos ka na bago matulog, kaya heto ako, paliwanag niya na parang bata. Napatawa ako at umiling. Ayan. Nakita mo na ako. Pwede ka nang matulog. Matutulog na rin ako, sabi ko. Tumango siya at lumapit. Paglapit niya, bigla niyang hinawakan ang braso ko at hinila ako palapit. Bigla kong naramdaman ang mabilis na pagtibok ng puso ko. Kinabahan ako at sabay na umikot sa dibdib ko ang takot at kilig. Dahan-dahan niyang iniangat ang kamay niya at hinaplos ang bandage sa aking noo. Dante, mahinahon kong tawag sa kanya. Tumingin siya diretso sa aking mga mata. Pag nagtagpo ang aming mga tingin, para bang naglaho ang mundo. Pakiramdam ko may daang paru-parong lumilipad sa aking tiyan. Totohanan ba to? Bulong niyang malumanay habang nakatitig sa akin. Dante, anong ginagawa mo? Tanong ko, nanginginig ang tinig. Wala, sagot niya bago marahang inilapit ang kanyang mukha. Dumampi ang kanyang mga labi sa aking noo, banayad, mainit at puno ng pag-aalaga. Matapos ang ilang segundo, umatras siya at mumiti ng mailambing.
Magpagaling ka agad, Crystal, sabi niya bago marahang hinaplos ang aking pisngi at tumalikod. Pagkaalis niya, napahawak ako sa aking dibdib. Mabilis ang tibok ng puso ko, halos mabingi ako sa sariling damdamin. Dante, mahina kong bulong habang nakangiti. Lumapit ako sa salamin at doon ko nakita, namumula ang aking mga pisngi. Napangiti ako ng malambing. Sa sandaling iyon, napagtanto kong gusto ko si Dante. Sa susunod na kabanata, aasahan ang mas lalalim na ugnayan ni Crystal at Dante, lalo na matapos nilang aminin sa sarili ang kanilang tunay na nararamdaman. Ngunit kasabay nito, isang bagong banta mula sa pamilya Ayala ang muling lilitaw, na susubok sa tibay ng kanilang relasyon at katatagan ng kanilang pamilya. Kaya abangan natin,